how business owners can buy back their time. Kung isa kang busy negosyante at wala ka ng time sa iyong pamilya, this video is for you. By the way, I'm Roger Silvido and isa akong negosyante. Pero bago ang lahat, kwento muna. Nung nagsimula pa lang kami sa aming negosyo na Blue Arm Computers, alam nyo ba mga boss na ako ang gumagawa sa lahat? Ako na ang manager, ako na ang accounting, ako ang social media manager, ako ang technician, ako pa ang delivery, ako pa ang purchasing. Sino po ang nakaka-relate sa inyo mga boss? Alam ko po marami, ganun talaga kapag nagsisimula pa lang tayo. Ang problema, dahil ako lang po mag-isa, most of the time, marami akong customers na di ko nakikater. Maraming pagkakataon na nadidelay po ang pagde-deliver po ng mga orders. Mabuti na lang po at mababait po ang mga customers namin. Kaya ang solution ko po nung medyo busy na po, syempre lalayo pa ba tayo? Doon na tayo sa kasama natin sa bahay. Oh, yan ha, nasama ko na kayo sa vlog ko. Malaki po ang ipinagpapasalamat ko po sa mga taong nakapaligid sa akin. Dahil, andyan po sila palagi para sa akin. At noong medyo nakaipon na, nag-hire na din ako ng iba kong tauhan. O diba, yan yung mga OG namin before. Up until now, most of them are still working for me. And the rest is history. Ito na ang mga paraan how can business owners can buy back their time. Number 1, hire and delegate. Dapat hindi lahat ng trabaho ay ginagawa natin. First step in buying time is to hire people and delegate tasks. Magagawa mo ito if you can hire more smart people in your company. Sa ganitong paraan, pwede ka nang mag-concentrate sa mga bagay na mas mahalaga at nagbibigay ng mas malaking return sa iyong negosyo. I-mentor mo lahat ng iyong mga empleyado para mag-grow sila and eventually mag-grow din yung company mo. Pangalawa, automation and innovation. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga AI and automation tools, maaari mo nang patakbuhin ang iyong negosyo nang hindi na masyadong kailangan ng iyong full attention. Nowadays, maraming nagsusulputan ng mga AI tools kagaya ng social media management tool. Sa tamang paggamit ng mga AI tools ay pwede mo silang magamit bilang advantage sa iyong mga competitor at para makasave ka pa ng maraming oras. Number 3, investment. Ang pag-invest sa new technology ay isang paraan para makasave ka ng maraming oras. Syempre, ang pag-invest sa iyong knowledge ay isa sa paraan para makasave ka pa lalo ng maraming oras. The more knowledgeable you are, the more time you save. Kapag ikaw ay magsisimula ng bagong negosyo, mas mainam na magsimula ka ng mga negosyo na almost related lang in your current business. Or mas maganda rin na magsimula ka ng bagong negosyo, dapat magkatabi lang sila para mas madali mo siyang ma-manage. In that way, marami kang masisave na time. Of course, dapat mag-invest ka din sa mga negosyo na pwedeng magbigay sa iyo ng passive income para kumikita ka kahit na wala ka nang ginagawa. Like real estate business. Number 4, outsourcing. Ang outsourcing ay isang effective na way para makasave ka ng maraming oras. Pwede mong i-outsource lahat ng mga gawain mo sa bahay like paglilinis, paglalaba, or even pagluluto. Pwede yun i-outsource lahat. At saka, yung business mo rin, pwede mo yung i-outsource sa iba. Marami kang masisave na time, marami kang masisave na pera, nakakatulong ka pa sa iyong kapwa negosyante, tapos kumikita ka pa. O diba? Mas okay yun. Number 5, learn to say no. Ito ang kadalasan na problema natin mga negosyante. Dahil palagi tayong nag-yes. Kapag merong nag-aaya sa atin, yes agad. Kapag merong nag-invite sa atin ng mga event, yes. Pwede ka naman mag-no. So, dapat piliin po natin ang mga bagay at event na pwede lang natin salihan para ma-maximize natin ang ating oras. In that way, marami ka pong masisave na time. Hindi lahat ng opportunity, meetings, events, or anuman ay dapat mong tanggapin. Malaga rin na dapat mong malaman kung ano talaga ang mga bagay na pwede mo lang tanggapin para meron kang boundaries. Para matuon mo ang lahat ng iyong atensyon sa mga bagay na mahalaga sa iyong negosyo at para sa iyo. Sa pamamagitan nito, mababawasan mo ang iyong stress at saka, you will save a lot of time. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi naniniwala ako na meron pong tamang time na nakalaan para sa atin. Pagkatapos nating mag-spend ng maraming oras at maraming panahon sa pagninegosyo. Tamang panahon
panahon wherein pwede nating ma-leverage ang kung ano man ang meron tayo ngayon. Dahil ang kalaban natin dito ay yung wala na tayong oras para sa ating mga mahal sa buhay. Nasyang dahilan bakit tayo nagsusumikap. Kung nagugustuhan nyo po ang mga topic na kagaya nito, pwede po kayong mag-join sa aming Facebook group. Grupo po ito ng mga negosyante kagaya mo na gustong mag-improve ang kanilang mga negosyo. In buying time, hindi lang natin binibili ang mga araw sa kalendaryo. Pinahalagahan natin ang mga pagkakataon na maglaan ng panahon para sa mga bagay na totoong mahalaga sa atin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating sarili, pagtulong sa ating mga pangarap at pagbigay sa atin ng kalayaan at ligaya sa buhay. That's why in buying time, tandaan po natin na ang maging mas malaya ay siyang mas maganda at mas buo kasama ang ating mga mahal sa buhay. Yun lang po muna mga boss, and please subscribe to my channel. At sa muli, this is Roger Silvido at nagsasabi na always work smarter, not just harder. Takits mga boss!